Guys, thank you for tuning in to another special episode of Shock the System Podcast. Kasi we're here in Los Baños, Laguna. We're going to talk to our professional bike fitter here at Fluid Fit Bike Shop, Mr. Mito Ilagan. So, tara! Boss Mito, how are you? We're here to another episode of Shock the System. It's a special feature because we're here at the bike fit studio of Sir Mito Ilagan, one of our professional bike fitters. So, syempre, we're going to talk about bike fitting, at this point. And very important kasi going into the off-season, diba? Very important yung if your diet on your bike fit, diba? Very important that gone are the days na i-measure mo lang from your arm, yung hem, di ba? Itatabot mo. Yan, di ba? Sandal sa kiligilid. Bro, yeah, no. Let's talk about when you started bike fitting. So, nag-start yung bike fitting ko late 2018. So, idea na ako sa bike fitting. Ano yung na-explore na yung ano yung possibilities. Medyo, yung curiosity ko na ano pabibilis sa bike, maging komportable lalo sa tri-bike. Kasi sinasabi na lahat, hindi masarap ang tri-bike, hindi komportable yan, road bike lang dapat. Sabi ko, paano kung kaya gawin? What if? Lagi may question sa akin sa inyo, what if magawa natin ng paraan na maging comfortable ang isang tao sa tri-bike? Pumasok ako sa Australia as a student. Okay. At late 30s. Kailan to? Yung Australia? 2014, after my accident. So, kaya talaga yung triathlon, medyo nahito. Napatigil siya. Okay, ilang years ka in Australia? 5 din. 2013. Okay. And then when you came back, nagkaroon ka na ng nag-decide ka na into you want to do triathlon. And then, naisip mo na to do it as a professional career, to be a professional bike fitter. To be a bike fitter. Noong una naman, hindi ko inisip na professional bike fitter. Professional bike fitter kasi nag-aral din ako sa abroad ng bike fitting. Hindi ko inisip na magiging full-time. What's in bike fitting na ito yung talagang pinahak mo na that time? Na naisip mo, sige, I'll start it muna sa side. Na, sige, I'll see kung ito yung magiging, So, yung shock the system ko talaga is kung paano ako magiging comfortable at my fitness level. I'm not a strong triathlete, I'm not a full-time triathlete, pero paano ako magiging comfortable sa bike ko? Kaya ko i-share yung ginawa ko sa ibang triathlete. So, yun yung naging challenge sa akin. Parang, hindi ako, let's say just, parang enthusiast na ako sa triathlon. Kasi hindi mo talaga competitive. Gusto ko lang na-experience, gusto ko lang manood, gusto ko lang magawa. Pero, kung paano ko gagawin comfortable sa sarili ko, yun yung laging challenge sa akin. Yun yung nag-shock the system na, kaya kong gawin comfortable sa sarili ko, paano pa yung clients ko? Suggestions also, is there one position that will fit to that particular person? Kasi yung isang mga myth, di ba? Yes. Oo. So, each person has, hindi pwede gawin ng isang tao yung position ng isang tao. Okay. Kasi, yung physiology niya, hindi talaga. Let's say, for example, Luigi Robbins. Medyo, yung position niya eh. Mr. Copper guy. Di ba? Medyo lahat at yung position niya na-shock at gano'n. Correct. Sa tri-bike niya. Yeah. Before I did that to Luigi, ginawa ko sa sarili ko. Okay. Hindi ko siya tinagalan ng isang oras. Hindi ko siya tinagalan less than 30 minutes. Di ba? Yun yung parang, pero siya, natagalan niya. Di ba? Kaya sabi ko, may tao talaga na may kahit yung katawan niya is designed to a certain position talaga. Totoo. So, every position will
well, different position, but to tailor fit the best fit din Like, sa athlete or sa tao na yun talaga. yes. So walang, kumbaga, there's no single correct position. Wala. Diba? Alright, so that's one of the common myths, no, about bike fitting. Second, straight leg is the best. Kasi palaging myth yan eh, pagdating sa bike fitting. Straight legs is the best. Hindi eh. Doing a long distance. Or hindi naman ako mag-iron na. Or hindi naman ako mag-70-40. Or hindi naman ako mag-ODAX. Di ba? Yung ganun eh. So, Ano naman ako, ano lang, leisure riding lang or exercise lang. I'm just gonna do 20K in a weekend. So, anong masasabi ko sa Marami ako na-encounter na questions na ganyan. Yeah. Kasi usually, ang answer ko sa is, kaya nag-bike fit is to prevent injury, to correct your position sa bike, lalong-lalo na yung saddle. Kasi, yung saddle kasi maraming brand, maraming sizes, maraming model. So, hindi pwede isang brand is papasok sa isang tao, isang ibang brand ang papasok sa'yo. Yeah. So, hindi mo, parang, paano mo i-enjoy yung bike mo? Kung sala pa rin yung saddle mo. Kahit hindi ka nagko-compete, pero sala yung saddle mo, you won't enjoy cycling. Yeah. Okay. Kaya, ginagawa yung bike fitting for the person to enjoy using the bike. And so, dito, Parang naman concepts ng bike fitting. When I started, retool din ako nag-start. Okay. Then, yun nga, Hindi maraming sensors. sensors, correct. Yeah. Then, ngayon, meron guru, may maraming protocol sa Jibayomize. So, kanya-kanyang philosophy and theory sa mga companies. Yeah. So, ako naman, yung mga napag-aralan ko na protocols from Retool, from Guru, or iba pang napag-aralan ko, pinili ko yung magaganda sa kanila. Okay. Na which I can use sa fitting ko. So I can sell the bike for another. Pero ang ano nun, Change the bike. hindi ko sila sinisin. Change the athlete. Ako yata. Change the athlete. Yeah, so tama-tama, guys, I'm gonna be refitted, no? Ano lang, so just disclosure, disclaimer. So, binili na ako, so I think this is my second or third fit. Kasi nga, I'm gonna be fitted to Flex Speed Concept Bike. So, there's some changes na gagawin natin. So, ngayon, sige, titignan natin. Tapos, we'll do some interviews pa with Sir Vito. Sir Vito, thank you. Okay, thank you. Alright. Alright, so Sir Mito, bike fit tayo ngayon. So, we're in front of a triathlon bike. No? But I'm sure, marami silang lumalapit na gravel bike, Yes. road bike, road bike, ang dami na nga, MTB, MTB. may mga Brompton na Brompton, mga fit din. ano ba yun, folding, Holding. di ba? So, syempre, iba-iba yung mga possession ng mga yan. But normally, ano ba yung mga tinitignan mo pag sa fit? Lalo na pag kunyari, unang time na siya, fit. For example. Yung hindi nyo kakagad is yung tao. Okay. Assessment ng physical niya. Mhm. Then after nun, una ko pipili is yung saddle. Okay. Number Saddle. 1 sa akin is saddle. Very Kasi, important yan. Very important. Kasi most of the time nakaupo ka sa bike. Mhm. So paano kung hindi ka comfortable sa saddle? Kahit anong gawin yung adjustment sa cockpit, sa stem, sa cleat, sa pedal, sa saddle height, kung ang saddle mo is mali, I see. yung model, yung size, wala na. Hindi ka pa maging comfortable. Kasi yung tao, nakahanap ka ng position dun sa saddle, kung saan siya maging comfortable. So, once mabante siya, pero nakapit siya sa hindi yun yung position niya, mali na lang. Mali na ulit yung fit. So, kumbaga, merong, ang sinasabi mo sir dito, merong a particular person, whether if it's a triathlete, cyclist, meron talagang saddle na para sa kanya. Yes. Okay. So, hindi siya one saddle Hindi. per size or type that will fit Mhm. everyone. Oo. Okay. So, yun yung una saddle. Saddle. And then, for example, ito, triathlon bike. Are you
more on looking at paano pumapadyak. Kasi may iba, ang padyak is toe down, di Toe ba? down. Pero iba, heel down. Oo. So ako muna, una kong titingin is yung posture. Posture. Okay. Posture, then ang pedaling. Mm. Kasi may mga tao talaga design, may yung tao talaga yung movement ng paa nila o yung physiological. Pedal talaga sila ng toe down or heel down. Yung tao talaga naka-toe down mag-pedal. So kahit anong gawin mo adjust sa saddle, toe down pa rin siya. I see. Kasi minsan yun yung... Pero even adjust dun sa cleats, yung sa position, no? Toe down pa rin siya. Diba, ganun pa rin talaga Ganun yung ba? Kahit may ka ng mid-pitch adapter, toe down pa rin siya. Oo. Yung marami ngayon, nalagyan ng, for example, yung pad, o yung parang spacer. Yes. Does it really help? O Yes, usually it will help kasi yung bike shoes natin is not designed for our feet. Okay. Okay? So, paano mo mako-correct? Like, paano sa sapatos? Running shoes. May lumalabas na stability for pronators. Diba? So, paano mo makakorect yung pronation mo sa bike? Kung hindi mo i-correct sa cleats, yung may mga wedges or shit. I see. So, magpo-pronate ka pa din kung hindi mo correct yun. So, may tatamaang joints na sakit. Then, let's say may LLD, leg length discrepancy. If it's physiological, inborn sa'yo may di talaga paa mo, or yung isang leg mo, kailangan mo maglagay ng shim. I see. Hindi talaga mako-correct siya kung wala kang gagawin. Alright. So, tapos sa mga triathletes na nanonood sa atin, especially mga nagpapafit kay Sir Mito, stack, reach, very important, no? Stack. Yung reach Yes, niya. and reach. And basically, the position of the saddle. Yes. Aside from the type of saddle, syempre. Pero ngayon, medyo nabago na yung trend. Correct, yeah. Yes, Yun nga. diba? Yeah. Mm-hmm. Before, mas inaano nila yung time trial position sa triathlon. Papunta na nga ako dun. Oo. Ngayon hindi siya applicable. Kasi Okay. hindi mo pwedeng gawing time trial position ang isang triathlete. Okay. Kasi after nun, tatakbo siya. I see. So kaya usually, nakita mo yung position ng mga, nakita mo yung mga position ng mga pro triathlete ngayon, pro triathlete sa scene. Ano ito? Yung parang mantis? Mantis, forward reach, pero Okay. lahat sila naka-forward. Yung iba, almost nakatayo na din. Minimimik na yung movement ng paa nila, nire-ready, parang tumatakbo na rin yung movement ng paa nila. Kasi they're preparing for the long haul sa run. They don't bother na dun sa bike. Basta kanila, yung wattage na maintain ko, yung position, yung comfortability na nutrition at hydration ko na ayos ko for the run. They're preparing for the run. Saka how I might be very efficient while I'm on that position, it will make me go faster and stronger. Kasi nga, I'm preparing to have enough the bike run Yes. pa. Diba? Whether 70.3 or a full marathon, medyo mahirap. Yun yung ano eh. Yeah. As a former marathoner, alam ko yung masakit sa run. Oh yeah. Doon ko na, talagang pinag-aralan ko yung positioning, yung movement na parang, paano ko naiis yung pedaling ko sa bike na makakakap. Diba? Yung usapan ng isa, pelvic Movement. Yes. Oh. Usually, minsan, pelvic movement, if you're rocking masyado, minsan may problem yung sa cleat position, or minsan yung saddle hindi tama, may angle na yung bawat tao or bawat let's say, ikaw, parehas kayo ng saddle ng isang triathlete, pero sa angle ng saddle mo iba, sa angle ng saddle niya. Okay, so pwede medyo sub-sub ako, or zero lang, medyo hindi lang pare-parehas. Yun yung rocking, kaya minsan, nako-correct naman siya. I see. Oo. Pwede nakakorect naman siya. Alright. So, sige. Sakyan natin. Tapos, let's see what we can do. Yeah. Get down. Down, 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 down. Down, 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 down.
ngayon, is trying this new cockpit, yung CAD CG. Nagagamit din ng mga tools na yun. So, we will try it first, then we'll adjust tayo naman. Okay, ito ka. And Jay, lagyan mo ng pagkakan ng towel. Diba? So ngayon, we changed the cockpit and then yung aero bars natin, medyo, ano natin, medyo Mas na yung angle. yung angle, yung ano. And then yung saddle position ko, medyo nag-change Ginagawa tayo. ko na rin para mas maganda yung pedaling niya, mas may power, at the same time, mas relaxed siya. Para na siya tumatakbo lang ngayon. Hindi ako tumakbo eh. Then, tinurak natin yung saddle pressures niya para less yung pressure sa private area. So, yun na. Yeah. Road test na sila dyan. Yeah. Dito minsan yung masasabi mo sa some of the siguro natural thinking ng tao is that mas patagal na bike trip, mas okay. Well, What do you think? usually, depende. Maraming, ano eh. Kung let's say, wow, if you're doing wing tandem, isa matagal talaga. Pero, hindi ka naman lagi na, if you're doing wing tandem, matagal. Then, hindi ka lagi nakaupo sa bike. Most of the, let's say, 2 hours, 3 hours duration here. Kasi ang problem nito, syempre, if you're taking too long sa bike fit, ang nangyayari niya, you're taking up glycogen. Kasi you're pedaling naman below your FTP, or yourself, above your FTP. So, you're taking up glycogen, you're depleting your glycogen storage. So, once you deplete yung glycogen storage, nandun na papasok yung sa muscle tightness, cramping. So, during the bike fit, wala. Hindi na naging mag-cooperate yung legs mo or yung katawan mo kasi tight na siya. Na-tight na siya. Wala. Depleted na yung supply ng nutrition at hydration. So, yun yung cons yung gusto makakat. So ikaw, Minsan, syempre, yung tao, irritable na din. yeah. So normally ikaw siguro based on your experience din, when you see a person, talagang si Krista or athlete talagang sometimes based on your experience yan, nalalaman mo na ito lang yung pinaka kumbaga yung challenge na gagawin, or kumbaga yung problema na gagawin natin ngayon is to address this part, yun na lang muna, parang gano'n. Yes, kasi syempre, sometimes ito, minsan may mga problem ng support sa client, lalo sa road. Diba? So, sa studio, okay ang position niya, lahat. Pero pag nag-bus niya, yung pala, problema niya, nakatingala lagi siya sa aeroport. Pero sa studio, okay siya, kaya niya. Pag nag-bus siya, yung pala may trauma siya. Natatakot siya sa open road. So, sasakit. May sasakit. Kaya kailangan, hindi mo kagad ma-address yun hanggang hindi siya yung road test. The road test is the best. Ano talaga? To judge the fit okay. Yeah. More or less, ang gusto mong mangyari is stimulate mo yung fit dito sa studio na talagang magagawa niya sa road. Yes. Yung applicable siya sa road. Since 2018, sinakyan ko ng bike talaga. Drive-by. So alam ko din kung masakit sa open road. Studio, kaya ko tumagal sa indoor. Kahit di ko nakatingala, kaya ko lang. Dating sa open road, alam ko yung magiging problema ko. Kasi sobrang aggressive. Kasi sobrang nakatulong yung ulo mo. Alam ko rin yung problema ng gano'n. Which is, may harapan din. Lalo sa triathlon, may affected din yung blood. Sige, sana bumulis na ako sa run. Pero seriously, ano ba yung ibang ino-offer ng Fluid Fit Bike Studio aside from bike fitting? So we're doing also virtual wind tunnel testing. Okay. Then meron din tayo yung metabolic testing. Then sweat testing meron din tayo. So yung basic needs, kailangan din sa mga triathletes talaga sa labas. And mga runners. Then also we're doing run analysis. Yeah. So,
wind tunnel testing. Yes. Alright. Virtual yun. It's not 100% na ganun ka-accurate like yung sa malaking tunnel. But Yeah. at least we have the figures and data na nagbabago yung CDA kada adjustment. Yun yung mahalaga na may progress yung adjustment na ginagawa. Tapos, sweat rate analysis, no? Sweat Yes. rate Sweat rate, analysis, yung run, or yung parang, gate analysis ba? Analysis, RAM analysis. So, para malaman kung may weak flex talaga ito, malalaman dun sa ano. Then yung Metabolic testing. then sweat analysis para malaman talaga kung gaano karami ang hindi na-deplete na fluid sa'yo. Oo. Then ano yung gaano karaming electrolytes na needed mo per Yeah. hour. So if you are more of a carb, do you depend on carbs more? Or diba you're Sa running metabolic, on, yes. on fat or public protein? Yeah. Mhm. Oo. And ano pa ba? Siyempre, what you offer here are yung mga bikes na brands, di ba? So, Distributor po kayo na. Usually ang mas offer is yung Cervelo, Sipo, Villiers, Scott, then may mga ibang brands like yung Titanium, yung Alab, Yes. or then yun. Yeah. Alright. Okay, so yeah, anything or anyone siguro so dito baka this your time to to say thank you to and probably you can close by any advice to newbie cyclists or triathletes na yung gusto magpa-bike fit, yung hindi pa nagpapa-bike fit pala. Yes. Yeah. So right now, it's an almost off-season sa karamihan ng mga triathletes or newbies. So it's this off-season is the best to get a bike fit. So kung alam mo yung mga naging problema mo nung 2020, yung last season, yung race season, may mga naging problema ka or you want to upgrade para mag-improve ka, off-season is the best time to have a bike fit, upgrade ng parts, ng cockpit, aero parts, ng saddle, para pagpasok ng bagong season, training na lang yung intindihan nila. Yeah. And be comfortable with your Yes. bike fit. Yes. As much as possible. Mas maganda lagi yung one with the bike. Yeah, you're one with the bike. Napaka-importante na. Napaka-importante lalo sa long distance triathlon. Correct, correct. Alright, so thank you Sir Mito. Sir, salamat for your time. This has been another episode of Shockwave System Podcast. Please like and subscribe our page. We are available on YouTube, Spotify. We're also on Threads. And hopefully, baka we'll have soon, very soon, no? TikTok and let's see, baka Facebook, no? Hopefully, please subscribe to this channel so that we will bring more people like Sir Mito, Alaga to this podcast. Alright, so see you soon to another episode. Bye!